Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta po kayong lahat? Ako po si Salipada Parahiman, isang Muslim at tubong bato-bato sa bayan ng Panglima Sugala sa Tawi-Tawi. Pero nakatira at nagtatrabaho ako ngayon bilang isang delivery rider dito sa Paco, Manila. Kakasubscribe ko lamang po sa inyo at ang kauna-unahang kong kwentong napakinggan sa YouTube channel mo ay ang Fallen Admirer, na kwento ng letter sender mo na kung hindi ako nagkakamali ay Carla ang pangalan. Isa ako sa mga nag-comment noon at nagtanong kung paanong magpadala ng sulat sa inyong programa. At sa kabutihang palad ay may nag-reply sa tanong ko, kaya ayon agad akong nagsulat sa inyo. Papa Dudut, may ikakwento sana ako sa inyong kababalaghan na ako mismo ang nakaranas. Kasi nag-aanilangan akong magbahagi sa inyo nung una kasi baka hindi maniwala ang mga taga-pakinig mo sa akin. Pero dahil na rin siguro sa pangungumbinsi ng aking anak na taga-pakinig mo, ay nagpasya na akong sumulat sa inyo at handa akong harapin anuman ang reaksyon ng mga tao. Sisimulan ko ang kwento ko noong taong 2021 kung saan ay una akong sumalta dito sa Maynila mula Panglima Sugala. At first time kong maging delivery rider noon. Madalas gabi akong nag-duty dahil eto ang peak hours. Ewan ko ba, bakit marami ang kumakain ng pizza, fried chicken, fries, spaghetti, takoyaki at milk tea tuwing madaling araw. 12 ng madaling araw noon, nag-deliver ako ng pagkain sa isang customer somewhere in Taguig. Triple chocolate cake at macaroons ang food na i-deliver ko, Papa Dudut. Kung hindi pa ako nagkakamali noon, ang name noong customer ay Mark. Yun na nga, mula sa lugar kung saan ko kinuha ang cake hanggang sa location ni Mark ay inabot ako ng nasa 15 minutes lang na biyahe. Pumasok pa ako noon sa isang subdivision na may mga bahay na simple lamang ang mga disenyo. Hindi nagtagal ay nakarating na ako doon sa location ng customer. Napahinto ako sa isang bahay na black and white ang kulay tapos ay isang palapag lamang siya. Nagtaka ako, Papa Dudut, kasi mukhang abandonado ang bahay at parang sunog. Lumingali nga pa ako sa mga katabing bahay. Nagbabaka sakaling makita ko yung customer. Pero wala. At doon mismo sa sunog na bahay nakapin ang location. Kinabahan ako noon, Papa Dudut, hindi dahil sa nakakatakot ang aura ng bahay kundi dahil sa takot akong ma-scam. If ever kasi, first time kong mai-scam at hindi ko alam kung saan ko kukunin noon ang inabono ko. Pero nagbaka sakali pa rin ako. Inayos ko muna yung order na pagkain bago sumigaw ng food delivery po. Ilang sandali nga lang daw lumabas na itong customer na si Mark sa bahay nila. Pinagmasdan ko yung lalaki. Nasa 30s lamang itong si Mark. Nakaputing polo at pantalon pero ang nakapagtataka, nakayapak ito. Nag-alinlangan talaga ako noong una pero mukha namang mabait yung lalaki kaya hinayaan ko lang. Sir, kayo po ba si Sir Mark? Tanong ko sa lalaki. Tumango lamang ito sa akin nang hindi nagsasalita. Habang naghihintay ako ng payment mula sa customer, nagkaroon pa kami ng kaunting kwentuhan ng lalaki tapos ay saka na nga niya inabot ni Mark yung bayad niya sa pagkain.
Kapit ko pa rin noon yung order at habang nagkwekwentuhan kami ni Mark ay may nahagip akong bigla ng tingin sa may bahay ni Mark. May nakita kasi akong bata na nakasilip sa bintana na nakangiti at nakatingin sa akin. Siyempre napangiti ako doon at inabot ko na yung cake at macaroons sa lalaki. Mukhang hinihintay na po kayo ng anak ninyo. Lalo na yung cake. Matapos kong sabihin yon ay bigla na lamang nanahimik si Mark sa pagsasalita. At napansin ko na lamang na parang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Bakit po? Nag-aalalang tanong ko kay Mark. Matagal bago nag-respond sa akin si Mark. Matagal nang patay yung anak ko eh. Hindi siya nakaligtas sa sunog. Naiiyak yung boses ni Mark habang sinasabi niya yan. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga nalaman. Mabilis kong binalikan ang tingin ng bintana kung saan ko unang nakitang nakasilip yung bata ngunit naglaho na ito na parang bula. Mixed emotions ang naramdaman ko noon, Papa Dudut. Naguguluhan ako, nakinikilabutan at naaawa na ako kay Mark na bahagyan ng nakayuko at pinipigilang umiyak. Kagad akong humingi ng paumanhin kay Mark kahit na kinilabutan na ako ng mga sandaling yon. Okay lang. Matagal na rin naman ako nakamove on sa mga nangyari. Masaya ako na kahit papaano nakakasama pa namin siya kahit kaluluwa na lang niya. Magkasama pa rin kami kahit na pare. Hindi ko na natapos ang pakikinig sa sinasabi ng lalaki nang may tumawag sa akin na boses ng isang lalaki. Kuya! Sigaw ng lalaki sabay takbo papalapit sa akin. Yan na po ba yung order ko? Triple chocolate roll cake at macaroons? Naguluhan ako sa sinabi ng lalaki habang palapit sa akin. Ano pong name ninyo? Tanong ko. Mark. Ako si Mark. Wika ng lalaking kararating pa lamang. Siyempre nagulat ako noon, Papa Dudut, at halos hindi ako makakibot dahil sa narinig ko. Sorry if maling bahay ko in-address yung location ko. Gusto ko kasi sanang isurprise ngayon ng jowa ko eh. Ayaw ko namang may makita siyang huminto na rider sa tapat ng bahay namin. E di sira na ang plano ko. Dagdag pa ng lalaki. Mas lalong napakunot ako noon sa sobrang pagtataka. Lilingunin ko na sana that time si Mark para makita yung reaction niya nang bigla naman ulit nagsalita yung lalaki kung saan ay napansin na rin pala niya na naguguluhan ako. Dito ay nag-explain yung lalaki sa akin at pinakita yung proof sa phone niya kung saan ay siya yung nag-order ng triple chocolate cake at macaroons. And guess what? Mark yung nakalagay sa phone, which means doon talaga sa lalaking yon ang order na dala ko. Kanina paglabas ko ng bahay napansin ko kayo na may kausap mag-isa. Sino ba yung kausap nyo? Tanong pa noong lalaki sa akin. Ituturo ko pa sana si Mark na kausap ko lang kanina nang biglang naglaho na lamang ito na parang bula. Wala na yung lalaking kanina ang kausap ko at inaakala kong mag-receive ng order na deliver ko. Pasensya ka na kung dito ko pinin yung location. Wala nang nakatira dyan. Mag-amang namatay sa bahay na yan nung nagkasunog. Ayon daw sa naging report bigla na lang daw sumabog yung oven kung saan nagbibake itong tatay at hindi na siya naagapan agad kasi mabilis daw kumalat yung apoy hanggang sa lumaki na nga ito at natrap na sila sa loob. Kwento pa nung totoong Mark. Grabe ang pamumutla ko matapos kong marinig ang kwento. Tumaas ang balahibo ko dahil sa matinding kilabot na naramdaman ko. Parang lumulobo na nga yung ulo ko tapos ay nangangatog na ang tuhod ko that time, Papa Dudut. Umalis na kayo ngayon agad, kuya. Sorry kung naranasan nyo pa yan nang dahil sa akin. Sabi sa akin ni Mark bago tuluyang iwanan akong mag-isa sa tapat ng sunog na bahay. Samantala, Papa Dudut, ay hindi naman ako nagsayang ng oras. Pagkasakay ko ng aking motor mabilis ko na itong pinaandar habang sunod-sunod yung naging paglabas ng mabibigat kong paghinga, dala ng matinding takot sa mga nangyari. Sa kabilang banda kinuwento ko sa mga kapwa ko delivery riders ang naranasan ko at nagulat ako dahil maski sila ay nakaranas din ng kababalaghan doon sa lugar na yon sa tuwing may i-deliver sila. Inamin nila sa akin na hanggat maaari ay huwag na raw akong kukuha ng order sa subdivision na yon kapag gabi kasi siguradong pagpapakitaan ka raw ng
nagmumultong mag-ama. Tinandaan ko yon, Papa Dudut. Kaya kapag may mga dumarating na orders at doon ulit sa lugar na yon ay hindi ko talaga kinukuha. Pero syempre may pagkakataon na matumalang orders at kapag may umu-order na galing sa subdivision na yon ay kinukuha ko na rin. Di bali nang multuhin ako dun kaysa naman sa wala akong kitain. Samantala lumipas ang araw at buwan ay wala namang nangyaring kababalaghan sa akin. Kaya unti-unti na ako nakamove on sa mga nangyari sa akin. Maayos naman ang lahat at noong may order na dumating galing sa subdivision na iniiwasan ng karamihan ng mga riders ay kinukuha ko na rin. Yung araw na yon ay nag-deliver ako ng isang parcel sa isang cafe and resto sa loob ng subdivision na yon. Alas 9 ng gabi yon at may ilang tricycle akong nakakasabay na dumaraan din sa kalsada sa loob ng subdivision. Pero pagkatapos kong i-deliver ang parcel sa location ay tiyempo namang nagloko yung motor ko at kinailangan kong ayusin. Doon ako sa tapat ng park na siraan, malapit lang ito doon sa sunog na bahay na dati kong pinag-deliveran. Mamayang kaunti ay natanaw ko mula sa sunog na bahay ang isang lalaki na nakadungaw sa bintana na tila kumakaway pa sa akin. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut, dahil bukod sa ako lang ang tao sa pwesto ko ay iba na yung nararamdaman ko. May kakaiba dito, sabi ko sa isipan ko. Hindi ko maipaliwanag ganito na para ma-imagine ninyo kung ano ang pakiramdam. Subukan niyong dampian ng bawat daliri niyo, yung tagiliran ninyo ng dahan-dahan paakyat ng kilikili niyo. O kaya naman ay sa batok niyo. Pakiramdaman niyong mabuti. Mapapansin niyo yung balat niyo sa braso ay magkakabutlig-butlig na maliliit o chicken skin kung tawagin nila. Goosebumps, ika nga. Ganyan po yung pakiramdam na may kasamang panlalamig ng kapaligiran. Sinubukan ko namang iwasan ang lalaking kumakaway doon sa sunog na bahay pero hindi ko alam, Papa Dudut. Pero nang titigan ko ulit yung sunog na bahay ay kumakaway pa rin ang lalaki pero parang siyang may tinuturo tapos ay pinapunta niya ako sa kanila. Dahil sa curiosity ay iniwan ko saglit ang motor ko at naglakad papunta sa sunog na bahay. At nagimbal ako sa mga sumunod na mga nangyari dahil may bumagsak na malaking sanga ng puno sa mismong pwesto kung saan nakaparada ang motor ko. Kitang-kita ko kung paano madaganan ito at masira. Halos mainis ako ng sandaling yon. Agad kong kinuha ang cellphone ko at tumawag sa barangay para humingi ng tulong. Pero habang naghihintay akong sagutin ang tawag ko ay muli akong napatingin sa sunog na bahay. Nakadungaw pa rin yung lalaki pero tahimik na siya. Naisip ko na iniligtas ako ng lalaki. Kasi kung hindi ako umalis sa kinakatayuan ko noon ay malamang ay napipi ako nung malaking sanga at patay na siguro ako ngayon. Para naman akong nahipnotismo ng mga sandaling yon at binitawan ko ang aking cellphone at naglakad ako papunta sa sunog na bahay. Nung nasa tapat na ako ng bahay na yon ay bigla namang pumasok na sa loob ang lalaki habang ako naman ay na-curious na pumasok sa property. Madali naman ako nakapasok kasi sira na ang gate at bukas ang main door. Pagpasok ko sa loob ng bahay ay napansin ko kaagad yung mga graffiti sa dingding. Bukod sa sira-sirang estado ng mga pader, hagdanan at iba pang bahagi ng bahay na gawa sa kahoy. Naroroon din ang ilang mga gamit tulad ng sofa at mga cabinet pero halatang nasunog ito at hindi na mapapakinabangan. Mamayang kaunti ay may narinig akong boses ng lalaki na tinawag ang aking pangalan. Halika dito, Salipada. Maibibigay ako sa iyo. Nagulat naman ako kasi paano nalaman ng multo ang pangalan ko at ano naman ang ibibigay nito sa akin. Sa totoo lang ng mga sandaling yon ay nagalinlangan talaga ako. Pero muli akong tinawag ng lalaki kaya naman lumapit na ako. Sa paglapit ko ay may nakita akong lalaki at anak nito na maghahawak kamay na nakatayo sa loob ng isang kwarto. Dahan-dahan akong lumapit at pabulong ko namang binanggit ang pangalan ni Allah para iligtas niya ako sakaling may mangyaring hindi maganda sa akin. Ano bang kailangan mo sa akin?
bakit mo ba ako pinapunta dito? Ang sabi ko sa multo. Sa lahat ng tinawag namin, ikaw lang ang matapang at malakas ang loob. Sabi ng lalaki sa akin. Hindi ako kumibo pero sa isipan ko noon ay proud ako sa pagiging tausog ko. Kasi likas talaga sabi ng katapangan. Bagamat hindi ko naman sasabihin sa inyo na matapang talaga ako kasi aaminin ko na marunong din akong matakot. Lalo na kung may multo akong kaharap. May ibibigay lang ako sa iyo. Nakikita mo yung sirang aparador sa likod mo? Anang multo sa akin. Siya nga pala, yung conversation niya sa akin ay parang nanggagaling lamang sa utak ko. Ni hindi ko nga nakitang bumuka ang bibig niya pero nag-i-echo ang boses niya sa utak ko. Mabalik tayo sa kwento, ina nga papadudot nilingon ko yung aparador. Nilapitan ko yon at inobserbahan tapos ay binuksan ko ang loob. Wala naman itong laman maliban sa mga basura. Pero nang tanggalin ko ang mga basurang laman sa loob ay may napansin akong maliit na compartment. Buksan mo yan sa lapida. Nariyan sa loob ang ibibigay ko sa iyo. Aniya ng multo. Binuksan ko nga ito papadudot at nakita ko ang isang malaking safe box na gawa sa metal. Ang number combination ng lock ay 65254. Muling wika ng lalaki sa aking isipan. Sinunod ko naman at binuksan ang lock ng safe box. Pagbukas ko ay tumambad sa akin ang mga alahas, mga kwinta, singsing at mga pares ng hikaw at iba pang alahas na alam kong gawa sa ginto. Kunin mo na yan sa lapida. Binibigay ko na yan sa iyo para makabili ka ng bagong motor. Huling sinabi sa akin ng lalaki bago sila naglaho ng anak niya sa paningin ko. Agad ko namang kinuha ang safe box at dali-daling lumabas sa sunog na bahay. Binalikan ko ang aking motor at tiyempong may ilang tanod na ang naroroon kaya humingi ako ng tulong na tanggalin ang malaking sanga na dumagan sa motor ko. Nang matanggal naman ang sanga ay himala namang gumana pa ang motor ko pero halatang sira na ito. Kaya umuwi na ako kaagad sa aking bahay at doon muli ay binuksan ko ang maliit na safe box. Kinabukasan ay pumunta ako sa sanglaan para alamin ang value ng mga ito. At ito ang nakakagulat. Lahat ng alahas na nakuha ko ay nagkakahalaga ng 800,000 pesos. Hindi ako makapaniwala na napunta sa akin ang mga yon at lalong hindi ako makapaniwala na ibinigay sa akin yon ng lalaking dating nakatira sa sunog na bahay. Sa kabilang banda nang maibenta ko ang lahat ng alahas, ginamit ko naman sa mabuti ang perang pinagbentahan nito. Bumili ako ng motor at nagpatuloy sa pagiging delivery rider habang ang natitira ay ginawa kong puhunan para sa negosyong itatayo ng mga magulang ko. Sa kabilang banda, pagkatapos noon papadudot ay kapag napapadaan ako sa sunog na bahay, ay nagtitirik ako ng kandila at isinasama ko sila sa mga panalangin ko kay Allah na sana'y makita na ng magamang liwanag at katahimikan. Tungkol naman sa kung bakit ako ang napili nilang pagbigyan ng natatago nilang kayamanan. Ewan ko. Pero labis ang pasasalamat ko sa kanya at kay Allah dahil sa tulong niya kaya umayos ang buhay ko at ng pamilya ko. Sa ngayon papadudot ay napadaan ako sa naturang subdivision na yon pero wala na ngayon yung sunog na bahay. Pinaguho na ito ng bagong may-ari at tinayuan ang 3 palapag na gusali. At ang gusaling yon ay inuupahan ng isang recruitment agency na nagpapadala ng mga OFW sa Jeddah, Medina, Riyadh at sa Dubai. Papadudot isa ito sa mga karanasan kong hindi ko makakalimutan. Bagamat hindi naman sila nagbigay ng takot sa akin pero binago ng magamang iyon ang buhay ko. O mga multo sila pero hindi sila masasama tulad ng iniisip po natin. At alam mo ba, madalas kong ikwento ito sa mga kaibigang mga nakikilala ko, kasamahan at maging sa kamag-anak. At may pagkakataon din na naitampok ang kwento ko noon sa isang show. Oo, may mga hindi naniniwala sa akin pero karamihan naman sa kanila ay naniniwala sa kwento ko at nirerespeto nila yon. Papadudot, ito lamang ang maibabahagi ko sa ngayon at sana po ay mabasa mo ito at mapiling itampok sa Papadudot YouTube channel and Spotify. Muli maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang Salipada.
Maraming salamat sa lipad sa pagbabahagi mo ng iyong kakaibang kwento sa aming programa. Masasabing ikaw ay maswerte dahil sa isang multo ay nagbago ang buhay mo. Siguro kaya ikaw ang pinili niyang maging tagapagmana ng mga naiwan niyang ari-arian ay nakita niya sa iyo na isa kang mabuting tao at baka Diyos na rin ang may gusto noon para magbago ang iyong buhay. Basta ipagpatuloy mo lamang ang pagiging mabait at kailanman ay huwag kang aabuso sa iyong kapwa para tuloy-tuloy lamang ang biyayang ibinibigay sa iyo ng may kapal. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.